Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise. Praise God. Magandang umaga muli mga taga San Jose. Ako po ay muli nasa inyong harapan sa kalooban ng Panginoon. Ako po ay mananalangin muna. Dakila Ama na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Yesus, dinadalangin po mga taga San Jose, pagpalain mo po sila, lalo na sila na makikinig na iyong mga salita at isasabuhay ang iyong mga salita sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Nang sa gayon, Panginoon, tumanggap sila ng pagpapala, ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng kagalingan, at iba pang mabubuting bagay na mula sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, anumang espiritu ng kaaway na sa amin ay gagampala, pinapaalis ko sa lugar na to, inutusan kong bumalik sa hell in Jesus' most powerful name. I only allow the Holy Spirit ang kumilos sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, ikaw na po ba pahalang mangusap sa mga taga San Jose. I command the mighty angels of God, palibutan niyo ang lugar na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po aking samot na langit. Amen. Amen. Magandang umaga muli, mga taga San Jose. Kahapon po ay meron akong kinounsel na mag-asawa dahil sila ay laging nag-aaway. Mga kapatid, mga taga San Jose, nagte-trending ngayon sa social media ang laging nag-aaway na mag-asawa. Kaya naman, nais ng Panginoon na sa umagang ito tungkol sa mag-asawa, ang salita ng Diyos na ibabahagi ko ay para sa pamilya, lalo na sa mag-asawa. Kailangan ito ma-emphasize kasi ang kaaway ng dyablo ay gusto sirain ang bawat pamilya sa San Jose man, sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Huwag po tayong pumayag ng ating pamilya ay sisirain lamang ng ganoon ng kaaway na dyablo. Sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 22 o 21, submitting to one another in the fear of God. Sa mag-asawa daw, dapat ang bawat isa, ang asawang lalaki o asawang babae, dapat nagsasubmit sa bawat isa. Ibig sabihin, nag-uunawaan, nagpapatawaran, nagtutulungan para buhayin ang kanilang mga anak. Ang mag-asawa po, kapag sila ay nagsama na, sa kasal sila po ay nagiging isa, hindi po dalawa.
Kaya po sinasabing pinapaging isa sapagkat kailangan magkaroon sila ng isang pag-iisip, isang puso, isang layunin ang may taguyod ang kanilang pamilya. Dapat ang mag-asawa ay nagmamahalan. Dapat ang mag-asawa ay nagpapatawaran. Hindi nagmumurahan, hindi nagsusuntukan, hindi nag-aaway. Ang mag-asawa ay dapat nagmamahalan, nagpapatawaran, at yung mga maliliit na bagay hindi dapat pinalalaki. Ang mag-asawa ay dapat magkaisa sa puso, sa isip, at sa kanilang mga plano para sa kanilang pamilya. Kaya nga sila pinapaging isa. At sa mag-asawa, dapat iisipin nila ang kapakanan ng kanilang mga anak. Sapagkat kapag ang pamilya ay masisira at sisirain ng dyablo, ang mga anak ang unang-unang maapektuhan. Kawawa ang mga bata kapag ang mag-asawa ay maghihiwalay. Kaya na bago mag-asawa ang isang babae at lalaki, ito po ay kina-counsel ng mga magkakasal sa kanila. Dapat ipaliwanag mabuti ang salita ng Diyos. Dahil kapag nag-asawa na ang isang tao, siya po ay bounded by the law of God hanggang kamatayan. Matatapos lang ang kanilang relasyon bilang mag-asawa kapag namatay ang isa. Subalit, kung hindi mangyayari yun, sila ay bounded by the law of God and by the law of man na magsasama habang nabubuhay. Kaya naman, sa mag-asawa, iwasan na po natin ang mga third party. Mag-asawa, pag nag-asawa ka, tiyakin mo, you are stick to one. Otherwise, sisirain mo ang kinabukasan ng iyong pamilya, ang kinabukasan ng iyong mga anak. At sa isang lalaki, hindi po kamatsuhan ang maraming babae. Yan po ay karuwagan sa paningin ng Diyos. Ang tunay na lalaki ay stick to one sa kanyang asawang babae. Mga kapatid, mga taga-San Jose, ipanalangin po natin ang ating mga pamilya at tayong mga asawang lalaki, tayong mga haligi ng tahanan ng bawat pamilya. Tayo po dapat ang unang tumangkilik at isabuhay ang salita ng Diyos. Tayo mga ama ng tahanan, tayo po ang haligi ng ating mga tahanan. Dapat po, tayo po ay sinusunod ang salita ng Diyos. Kung nais mo maging matatag na haligi ng iyong tahanan. Mga kalalakihan, mga tatay, mga padre di pamilya, kayo ang inaasahan ng Panginoon na maging matatag at magiging matatag ka lamang kapag meron kang relasyon sa Panginoong Jesus. Kaya mga tatay, mga padre di pamilya,
Unahin mo makipagrelasyon sa Panginoong Jesus. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Humingi ka ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan. Talikdan mo ang iyong mga kasalanan. Talikdan mo ang iyong pagiging babaero. Talikdan mo ang iyong pagiging lasinggero. Talikdan mo ang iyong pagiging sugarol. Talikdan mo ang mga bisyo mo. Walang itutulot yan na mabuti sa iyong pamilya. Mga taga San Jose, kagaya na rin po ako na isang padre de pamilya. Hindi po ako perpekto. Subalit, sinuko ko ang sarili ko kay Kristo Jesus. Sapagkat sa ganang sarili ko ay hindi ko magagawa. Mga kapatid, mga padre de pamilya, maawa po kayo sa iyong mga pamilya. Tigilan na natin ang mga third party. Pag meron ka niyan, itigil mo yan. Walang itutulot na mabuti yan sa iyo at sa iyong pamilya. Kawawa ang ating mga anak. Isipin mo, ang epekto niyan sa iyong mga anak, ang mga anak mo ay pwedeng ma-depress, ang mga anak mo ay pwedeng mawalan ng gana sa buhay dahil sa kagagawa mo. Kung tunay ka lalaki, kung tunay kang macho, magpakatino ka, magpakalalaki ka sa Panginoon. Buhayin mo ang pamilya mo, magpakatino ka. Stick to one. Diyan mo ipakita ang pagiging macho mo. Yung mamahalin mo ang asawa mo nag-iisa at mamahalin mo ang mga anak mo at di mo sisirain ang isang lalaki, ang isang padre de pamilya na sinisira ang kanyang pamilya ay isang hangal sa paningin ng Diyos. Mga kalalakihan, tayo po ay inaasahan ng Panginoon na magiging matatag at magiging matatag ka lamang kapag papapasukin mo si Jesus sa buhay mo. Mga kalalakihan, si Jesus at ang mga apostol ay pawa mga kalalakihan. At sila po, ang mga apostol ni Jesus ay may mga pamilya, may kanya-kanyang mga pamilya. At sila po ay naging matatag sa kanilang mga pamilya nung sila ay sumunod kay Jesus, nung sila ay tinanggap si Jesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Ganon din tayo, mga ama ng tahanan, kapag si Jesus, nakipagrelasyon ka kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, magiging matatag kang padre de pamilya. Magiging matatag ang iyong tahanan. Sa panahon ngayon, maraming sinisira ang diablo ng mga tahanan. Kapatid, kapag ikaw meron kang third party, sira na yan. Kaya kung nais mo papabuo agad yan, tigilan mo na agad ang iyong kahangalan sa paningin ng Diyos. Kapatid, ang ating mga anak, kawawa sila kapag masisira ang ating mga pamilya. Anong legacy ang ituturo mo sa iyong anak mo kung ikaw mismo ay hindi matino ama ng tahanan? Maging mga kababaihan, lumayo tayo sa tukso
lumayo tayo sa kasalanan. Stick to one ka din sa asawa mong lalaki. Nasa abroad man yan o nasa malayo, manalangin ka sa Panginoon at lumayo ka sa tukso. Sa verse 22, binabanggit Ephesians 5:22, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Mga kababaihan, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Ang asawang babae na hindi nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki ay isang hangal sa paningin ng Diyos. Hindi maaari ang babae ang haligi ng tahanan. Ang babae ay ilaw ng tahanan. Ang lalaki ang haligi ng tahanan. Mga kababaihan, huwag tayong maging hangal. Sabi na salita ng Diyos, wives, submit to your own husbands. Magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Hindi yung lalaki ang magpapasakop sa iyo. Isa kang hangal na babae kapag ganyan ka. Ang mga babae, ina-under ang kanilang mga asawang lalaki ay mga hangal sa paningin ng Diyos. For the husband is the head of the wife. Ang lalaki daw ang ulo ng kanyang asawang babae. Sa tahanan, ang lalaki ang ulo ng tahanan. Ang lalaki, kaya siya ginawa ulo ng tahanan sapagkat ang lalaki ay fixed. Matatag pag nagdesisyon, hindi pa bago-bago. Kaya siya ang head of the family. As also Christ is head of the church and He is the Savior of the body. Kung paano daw si Jesus ang head ng church, ay hindi daw ang lalaki ay head ng kanyang asawang babae. Kapag ito po ay hindi nangyari, magiging magulo ang tahanan natin. Mga kababaihan, pumosisyon ka kung saan ka dapat nakaposisyon. Si Kristo ay nahalintulad sa mga kalalakihan. Siya ang head ng church. Ang kababaihan ay katawan ng Kristo, hindi siya yung ulo. Kaya ang babae dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Ang babae daw po, kaya minsan gumugulo ang mga pamilya sapagkat pinaghahalo-halo natin ang salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, the head of the family is the husband, hindi ang wives. Ang mga wives na nagiging head ng family, sila ay mga hangal sa paningin ng Diyos. Kaya gumugulo ang mga tahanan. Nire-ramble natin ang salita ng Diyos. Ang head of the family is the husband. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ang husband ay praise God. Hindi ibig sabihin nun, ang husband ay para ng hari at kukontrolin na ang kanyang asawang babae. Hindi po.
Ang ibig lang sabihin nun, isa kang matinong lalaki, padre di pamilya. Ikaw ang final na magdidesisyon sa pamilya. Pero dapat ikaw ay isa rin matinong padre di pamilya. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Kung paano daw ang iglesia nagpapasakop kay Jesus bilang head, gayon din ang asawang mga babae. Magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Otherwise, magiging magulo ang ating mga pamilya. Kaya maraming mga pamilyang sira kasi ang mga tao ay binabalik-baliktad ang salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, makinig ka ng salita ng Diyos, at ikaw ay palalayain ng salita ng Diyos. Palalayain ka sa iyong kahangalan, palalayain ka sa kasinungalingan, palalayain ka sa mga maling akala mo. Ang mga tao po na hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay mayroong kahangalan sa paningin ng Diyos, sapagkat kung ang tao lamang ay makikinig sa salita ng Diyos at isa sa buhay ito, magiging maayos ang buhay ng mga tao. Ephesians 5:25, husbands, love your wives. Mga kalalakihan, mga padre di pamilya, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Ang husband na hindi nagmamahal sa kanyang asawang babae ay lumalakad sa kahangalan sa paningin ng Diyos. Kaya nasisira ang ating pamilya. Kapag ang husband, sabi nito, ang mamahalin ng husband ay ang kanyang asawang babae. Hindi yung kabit, hindi yung third party. Mga kapatid sa Panginoon, mga taga San Jose, tigilan na natin yung buhay na nakakapagod. Ang buhay na nakakapagod ay yung buhay na magulo. Ang pamilya na magulo ay walang kaayusan, ay walang pagpapala na matatamasa. Maraming mga tao nabubuhay ayon sa kanilang gusto, hindi ayon sa gusto ng Diyos. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Ang mga asawang lalaki dapat daw magmahal sa kanyang asawang babae kung paano si Kristo minahal ang kanyang iglesia. At si Kristo namatay para sa kanyang iglesia. Gayon din daw ang mga kalalakihan. Dapat mahalin ang kanyang asawang babae na kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang asawa. Colossians chapter 3, verse 18. Colossians 3:18. Wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord.
ang mga babae daw na nagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki, ang Diyos daw ay ginagawa mo daw ang tama sa paningin ng Diyos. Kapag ang babae daw nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, ang Diyos daw ay natutuwa sa kanya at tama lang ang kanyang ginagawa. Subalit ang babae, kung hindi magpapasakop sa kanyang asawang lalaki, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos at hindi ito kalugod-lugod sa kanya, at ito ay walang pagpapala na tatamasahin sa Panginoon. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them. Ang mga asawang lalaki, dapat daw mahalin ang kanilang mga asawang babae. Kahit man ano ang itsura ng iyong asawang babae, mahalin mo sapagkat yan ang kapatid na binigay ng Panginoon para i-raise up ninyo ang inyong mga anak. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them. Ang mga lalaki daw na nagmamahal sa kanilang mga asawang babae ay pagpapalain ng Diyos. At ang lalaking ito magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng kasaganaan. Subalit, ang lalaki na maraming asawa, ito po ay magulong pamilya. Dito po binabanggit, isa lang ang dapat nating kapartner sa isang pamilya, husbands and wives. Verse 20, Colossians 3:20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Kayo din daw mga anak dapat sumusunod sa kanilang mga magulang. Ang mga anak na masuwayin sa magulang, hindi pagpapalain ng Diyos. Maraming mga anak napapariwala dahil hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. Ang mga anak ay dapat sumunod sa kanilang mga magulang. Verse 21, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Mga tatay, huwag daw natin ipoprovoke ang ating mga anak sa galit o sa ano paman na nakaka-discourage sa kanila. Mga magulang, pwede natin disiplinahin ang ating mga anak, pero wag natin silang sasaktan na sukat ikamamatay nila, mga kapatid. Ang mga anak na nakikita mga magulang na nagmumurahan, nagsasakitan, nagsusuntukan, kapatid, yan po ay nakaka-discourage sa ating mga anak.
Iwasan natin mga magulang ipakita yung mga sasama nating ugali sa ating mga anak. Lalo na kapag ang anak mo, ang mga anak natin ay mga maliliit pa lamang. Sapagkat kung ano nakikita sa mga magulang ay siyang ginagaya ng ating mga anak. Kung paano tayo nabubuhay mga magulang, gayon din mabubuhay ang ating mga anak. Kung ano pinapakita ng mga magulang, siya din ang ipapabuhay ng mga anak. Kaya mga kapatid, kung nais mo ang iyong anak makapabuhay na mapayapa, dapat ang nakikita nito sa tahanan natin ay mapayapang tahanan. Nagmamahalan ng mga magulang. Mag-asawa, mga parents, tayo po ay magmahalan, tayo po ay magtulungan, alang-alang sa ating mga pamilya, alang-alang sa ating mga anak. Kapag ang mga anak mo ay maliliit pa lamang, mahalin mo ang iyong asawang babae o lalaki. Ang mga magulang dapat pinapakita sa mga anak ang kanilang pagmamahalan. Kung meron mang di pagkakaunawaan, pag-usapan ng mahinahon. At huwag natin ipapakita yung ating mga bad examples sa ating mga anak. Kamakailan, nakita sa social media, mayroong isang tatay. Siguro sa ibang bansa yun, yung isang tatay galit na galit sa kanyang anak na sanggol. At ito ay kanyang sinasampal. Saan ka nakakita ng isang ama na ganon ang ugali? Ang tatay na yon ay isang hangal sa paningin ng Diyos at siya ay parurusahan ng Diyos. Huwag na huwag mangyari sa Pilipinas magkaroon ng ganon. Imagine mo, isang sanggol, sasaktan mo, isang hangal sa paningin ng Diyos. Yung po ay sa ibang bansa. Huwag na huwag mangyari ito sa Pilipinas. Kaya nga mga magulang, habang may pagkakataon, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, tanggapin ninyo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ninyong dalawa. Nang sa gayon, ang Panginoon ay papasok sa iyong pamilya at ang iyong pamilya pagpapalain ng Diyos at magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan. Mga taga San Jose, at bawat pamilya at bawat mga parents, ipaglaban natin ang ating mga pamilya. Lagi tayong mananalangin para sa ating pamilya. Mga taga San Jose, magsipanalangin kayo, ipanalangin nyo ang inyong mga pamilya, ang inyong mga tahanan, sapagkat si Satanas ay kumikilos upang sirain ang ating mga pamilya. Huwag po tayong papayag. Huwag tayong papayag. Ang mga magulang, ang unang-unang dapat manalangin,
lalo na po ang mga tatay, ipanalangin ninyo ang inyong pamilya. Diyan mo ilabas ang iyong pagkalalaki. Manalangin ka sa Panginoon para sa asawa mong babae, para sa iyong mga anak. Diyan mo ipakita ang tunay mong pagkalalaki. At ang mga kalalakihan, ang mga padre de pamilya na pinagpe-premya ang kanyang pamilya, sila ang mga tunay na lalaki sa Panginoon. Ang lalaki na sumusunod sa salita ng Diyos, sila ang mga tunay na lalaki sa harap ng Panginoon. Mga padre de pamilya, tayo po ay laging manalangin sa Panginoon. Tayo po ay laging magbasa ng salita ng Diyos para ang ating mga pamilya ay maprotektahan laban sa kaaway na dyablo. Kaya binabanggit sa John 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way. Mga taga San Jose, Jesus said, I am the way. Mga padre de pamilya, Jesus ang daan. Kapag ang isang padre de pamilya hindi alam ang daan, magiging magulo ang kanyang pamilya. Jesus said, I am the way. Jesus ang daan tungo sa mapayapang pamilya. Jesus ang daan tungo sa kaligtasan ng iyong pamilya. Kapag hindi si Jesus ang sinasampalatayanan ng pamilya mo, ito po ay mauuwi lamang sa wala. Sapagkat si Jesus ang tanging daan para sa mapayapang pamilya, para sa masaganang pamilya, para sa buong pamilya. And the truth, sabi ni Jesus, I am the truth. Si Jesus lamang ang katotohanan, wala nang iba. Ang pamilya na hindi si Jesus ang katotohanan, ito po ay marupok na pamilya. Si Jesus ang katotohanan. Mga taga San Jose, umpisahan nating lumapit kay Jesus. Siya ang katotohanan, siya ang daan, siya ang buhay. Kung wala si Jesus sa mga taga San Jose, walang kapayapaan sa San Jose, walang kasaganaan sa San Jose kung wala si Jesus. At sinabi ni Jesus, no one comes to the Father except through me. Wala daw makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama kung hindi dadaan kay Jesus Christ sa kanyang bugtong na anak. Dito po pinapakita sa atin mga taga San Jose na si Jesus
ang kailangan ng mga taga San Jose. Bawat pamilya ng San Jose ay dapat lumapit kay Jesus, dapat sumampalataya kay Jesus upang pagpalain ni Jesus ang bawat pamilya ng mga taga San Jose. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sino man daw po sumampalataya sa Panginoong Yesus, siya po ay maliligtas at makikita niya si Jesus sa langit pag siya ay nawala na dito sa lupa. Mga taga San Jose, ang buhay po natin ay hindi panghabang buhay. Kamakailan, marami tayong napapalitang aksidente sa mga kalsada, mga kapatid. Hanggang ikaw ay nabubuhay, lumapit ka kay Jesus, humingi ka ng tawad kay Jesus sa lahat ng iyong mga kasalanan, at ikaw ay kanyang patatawarin. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, at ikaw ay kanyang ililigtas. Walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Sa pamamagitan ni Jesus ay ililigtas niya ang buong mundo. Subalit ang buong mundo ay dapat humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the Holy Begotten Son of God. Ito po ay para sa lahat na, hindi lang sa bawat pamilya, ito po ay sa bawat tao na. Si Jesus daw, ang sino man daw sasampalataya kay Jesus, sila daw ay maliligtas. Ang sino man hindi sasampalataya kay Jesus, sila ay parurusahan. Dito pa lamang sa lupa, magiging magulo na ang kanyang buhay. Subalit, kapag sumampalataya ka kay Jesus, dito pa lang sa lupa, ay magkakaroon ka na ng kapayapaan, ng kagalagan, ng kasaganaan. Wala ka pa sa langit, pagpapalain ka na ng Panginoon. Kaya mga taga San Jose, si Jesus ang kailangan ninyo sa inyong mga buhay. Si Jesus ang kailangan ninyo sa inyong mga pamilya. Kung magulo ngayon ang pamilya mo, dahil yan ay wala si Jesus sa pamilya mo. Kapag ngayon, sa sitwasyon mo ngayon ay magulo, isa lang ang kailangan mo, si Jesus ang kailangan mo. Sa buhay mo, sa sarili mo, sa pamilya mo. Mga kapatid, si Jesus ang kailangan ng mga taga San Jose. Si Jesus ang kailangan
ng bawat pamilya ng mga taga San Jose. Kung wala si Jesus, magulo ang pamilya. Kung wala si Jesus, magulo ang buhay natin. Ako po ay mananalangin na. Sino mang nais tumanggap sa Panginoon, sumunod lang kayo sa panalangin. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Ako po'y nagpapakumbaba. Ako po ay maraming nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoong Jesus. Ako'y sumasampalataya. Ako po ay pinatawad mo na. Pinupuksan ko ang pintuan ng aking puso. Pumasok ka, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Wala nang iba, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus, tulungan mo ako, Panginoon, kung paano gagawin ko araw-araw. In Jesus' name, Amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin, binabati ko po kayo sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat na sa langit at siya po ang gate pass mo para makapasok ka sa langit. Kung hindi mo po ito nagawa, gawin mo mamaya pagdating mo sa bahay. Pumasok ka sa iyong kwarto, pigit mo ang iyong mga mata at kausapin mo si Jesus. At ako po'y mananalangin na para sa mga taga San Jose. Panginoon, patuloy kong kinakalagan sa San Jose ang espiritu ng kaligtasan, ang espiritu, Panginoon, ang kumilos, ang Holy Spirit ang kumilos sa buong San Jose at sa bawat pamilya ng mga taga San Jose. Dalangin kong kaligtasan, ang pagpapala, ang kagalakan, ang maayos sa pamilya, ang buong pamilya, ang siya lamang maghari sa buong San Jose. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. Salamat po mga taga San Jose. God bless you all.